This is a foreclosed property. It has been renovated and offered for sale. And here we are. So ayun mga ka-project, nandito na tayo sa office ng developer para kunin natin yung details ng sinasabi ko na best deal dito sa may Mabalacat City na malapit sa Clark International Airport. And alam niyo pa mga ka-project kung ano yung pinaka-exciting part dito sa project na to at lalong-lalo na dun sa available na unit na renovated. Nandito tayo ngayon sa office and dito sa may inventory map. Okay? So ito yung gate ng project. And pagpasok natin dito sa may rotonda or dito sa roundabout, dito lang po siya sa unang kanto. And malapit po siya sa gate and ito na po yung unit. Okay? Kaya ano pang hinihintay ninyo? Let's go! So ayun mga ka-project, malapit na tayo sa best deal na foreclosed property dito sa malapit sa Clark. And we're so very excited na mabisit natin yung unit na to. And ito yung may ko-consider ko na best deal dito sa area na malapit sa Clark. Okay? So, kaya wag na wag ninyong palalampasin ito. And para sa mga real estate hunter natin, mga investors hunter natin, pagdating sa mga properties, para sa inyo po ito. So, good day, Project Tour. You know what? One of the strongest feature about this property is location. Alam nyo ba na ang property na to ay napakalapit lang sa Clark International Airport, SM City Clark at hospitals. And nandyan din yung mga major road networks natin like NLEX, SCTEX, going any point of Luzon. Nakaka-excite, di ba? Sige na nga, mamaya na nga lang yung iba, patikim pa lang yun. So kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, quick tour tayo. Okay guys, this is our main door. Ayan. So it's a open concept. Napakaluwang, napaka-spacious. And dito na yung magsisilbing dining area natin. Okay? And aside from that, meron pa tayong space for lanay. Ayan. So normally ginagamit po yung lanay for expansion if ever na meron po tayong mga visitors dito sa magiging bahay ninyo. Okay? And by the way guys, this property is a single detached home. Single detached means pwede nating ikutin yung bahay. Kaya tara, pasok tayo sa loob. And ito na rin yung magiging living space natin. So very spacious. Okay? And, isa sa mga nagustuhan ko dito, kasi bakit? Dito sa may main door entry natin, pagpasok ninyo, nandito na yung magiging guest room natin. Pero syempre, depende sa magiging usage ninyo. Kung hindi naman kayo mahilig tumanggap ng bisita sa bahay, pwede ninyong maging office ito. And maliban doon, syempre kung meron tayong mga elders sa bahay, para hindi na sila umakyat doon sa second level natin, pwede na natin silang ikwarto dito sa baba. And isa pa. Ayan. So meron tayong powder room dito sa area na to. Okay? Ayan yung powder room natin. And meron pa tayong space dito sa ilalim ng hagdan na pwede ninyong maging storage area. Okay? Yung mga stuff natin, mga stocks natin pagdating dun sa
powder room natin, or yung iba naman ng mga dads dyan, syempre yung ibang mga tools natin, at least naka-secure po sila. And this will be your kitchen area, so where you can cook your favorite dishes. And of course, syempre maliwalas din yung pinaka-wash area natin para sa mga dishes natin. And of course, meron na tayong mga overhead cabinets and space for our range, gas range, and range hood, of course. Di ba? And pwede ninyong, if I may suggest, once you have it, so ito na yung magiging pinaka minibar natin. So you can stand this one for about 30 centimeter. And meron pa tayong space dito. Alam nyo ba na ang price natin dito per square meter pagdating sa lupa is nasa around 23,000 to 35,000 pesos per square meter na. And in this area naman, meron tayong maid's quarter. Siyempre, hindi mawawala yan kapag ganito kalaking bahay. Okay? Pwede kayong maglagay, kung dalawa po yung maids ninyo, pwede kayong maglagay ng double deck dito or bunk bed. And for your privacy and for their privacy din, meron po silang sariling bathroom. Okay? Spacious din para sa mga magiging yaya natin or nani. Ayan. Pagdating naman dito sa area na to, meron pa tayo, of course, syempre, space. Yan naman. Like I said, it's a single detached home na pwede nating maikutan yung property. Kaya meron tayong proper ventilation. Kasi bakit? Meron pong magandang radius yung hangin. Kaya itong bahay na to, napaka-presko po niya. Napaka-aliwalas po. And this will be your carport para sa mga magiging sasakyan natin. Okay? Kayang-kayang mag-accommodate or ma-occupy ng dalawang sasakyan. Okay? Napakaluwang. And nakita ninyo yung mga pillars natin, yung mga poste natin. Meron pa tayong space for garden. Okay? So marami po kayong magiging idea dito sa bahay na to dahil spacious po yung property. And dito sa area naman na to, syempre sa pinaka-facades ng bahay natin, pwede rin kayong magkaroon ng garden dito. Okay? And dito naman, alternatively, pwede nyo rin gawing, kung mahilig kayo syempre, mahilig kayong mag-collect ng mga vehicles or ng mga sasakyan, pwede din po ninyong gawing garahe dito or carport in the future. Okay? And syempre, meron pa tayong secondary kitchen or yung mas kilala sa tawag na dirty kitchen dito sa area na to. And kung gusto niyo mag-barbecue para at least yung usok natin hindi pumapasok sa bahay at hindi mangangamoy. And excited na ako na ipakita sa inyo yung second level kung saan yung mga bedrooms natin. Stairs. Napakasuwabing umakyat. And ito yung magiging hallway natin. Pagkaakyat po natin, nandito na po yung common toilet and bathroom natin para dun sa dalawang bedrooms. Okay? Napaka-spacious. Okay? And in this area, our bedroom, number 1. Spacious. Di ba? Ayan. Okay? And in this area naman, nandito yung bedroom number 2 natin. Okay? And of course, syempre, dahil single detached to, napansin ninyo, meron tayong mga wide windows for proper ventilation ng magiging kwarto natin. Okay? And last but not the least, this will be the most exciting part. Siyempre, kapag meron tayong mga ganitong klaseng virtual tour pagdating sa mga bahay,
Hindi mawawala, syempre, yung master's bedroom natin. Napaka-spacious. Okay? Kung napapansin po ninyo, wala po tayong ni isang ilaw na nakabukas pero napakaliwanag po ng bahay. Dahil marami po tayong mga bintana. Kaya nga, meron tayong proper ventilation and natural light. Okay, this will be your walk-in closet. Pwede po kayong magpalagay ng mga closets dito or mga wardrobe po natin. And ito na yung magiging master's toilet and bathroom po natin. Ayan. Okay? Ito po yung bathtub. Ayan. And dito naman sa area na to, yung powder area or yung pinaka-toilet natin. And syempre hindi mawawala yan. Si Madam, si Mrs. pwedeng maging vanity kit niya. Dito na po yan. Okay? And isa sa mga nagustuhan ko dito sa master's bedroom, aside dun sa widen yung mga windows niya, and meron tayong sliding door dito sa area for your access dito sa may balcony natin. Di ba? So, ano masasabi niyo dito sa bahay na to? This house has 202 square meters for the floor area. And its lot area is around 231 square meters. As I mentioned a while ago, yung price po natin dito per square meter pagdating sa lot, kung lot only lang, is nasa around 23,000 to 35,000 pesos na po per square meter. Kaya itong property na to, it's actually situated on this subdivision for the prime location. Nasa prime location po itong property na to. Malapit po siya sa gate. Yun po yung isa sa advantage. Okay? So, that's it. And here's the deal. For you to have this kind of home, kung magpapatayo ka ng brand new house na katulad nito, let's say, o sabihin na lang natin 35,000 pesos per square meter. So, nasa around 7 million pesos na yon. And kung bibili ka ng lot na ganito, kaganda yung location, is nasa around 6 million pesos. So for you to have this kind of house, you need to spend at least 13 million pesos. I have a good news. And for you to have this one, you know what? This house or this property offered for just 9,086,000 pesos. So that's the great opportunity for you guys. But in a first come first serve basis. And once again, this is Chris of Project Tour from the Forge Realty Corporation. To God be the glory.